Balik tayo sa Mindanao, patuloy namang isinusulong ng Administrasyong Aquino ang pagpapalakas ng accessibility at connectivity para sa pamumuhunan gamit ang seaports at airports. Sa kanyang talumpati sa 22nd Mindanao Business Conference nitong Huwebes, sinabi ni Pangulong Aquino na malaki ang kontribusyon nito sa ASEAN integration sa 2015 at para sa itinataguyod na pagiging business haven ng Mindanao. Si Rocky Ignacio para sa detalye. Tiniyak ni Pangulo Aquino ang kaunlarang hatid sa Pilipinas, partikular na sa Mindanao, sa isinusulong na ASEAN integration sa 2015. Sa harap ng mga negosyante sa ginanap na 22nd Mindanao Business Conference sa Davao City, sinabi ng Pangulo na magiging daan ito para maging bagong business haven ang Mindanao. Sa pamamagitan ito ng pagpapalakas ang tinatawag na accessibility at connectivity para sa pamumuhunan gamit ang seaports at airports. The idea basically is magkaroon ka ng access, already access to markets. So, at the end of the day, everybody has developed their efficiencies or improved their efficiencies and will be in a good position to have complementary industries to the rest of our ASEAN brothers. Then, we can really participate in the ASEAN unified market scheme. Kabilang kasi sa inaasahang kikilalanin ng industriya ng fisheries, pagniniyog, kape at paminta sa ikinakasang polisiya sa ilalim ng ASEAN integration. Masaya kasi ang Pangulo na makatutulong sa kabuhayan ng mga naapektuhan ng Bagyong Pablo sa Mindanao ang pagtatanim ng paminta. Sorry, excited din ako. Paminta, din sa mga naapektuhan ng Pablo. Okay. No? Yung mabilis ang pagtanim at pag-cultivate at pag-process. So naka-export na ang DTI, initial to Brunei and Singapore, about 2.4 million pesos worth. Okay. At medyo umpisa pa lang yan ang potential. Again, yung numbers na kino-quote dito is, I think for an investment of about 90,000 per hectare, yung gross is over 200,000, yung net is over 100,000 from an investment of 90,000. So, nag-market sila, paminta in powder form. Name sila ang pangalan ay Hot Pablo. No? So, this will also be replicated, especially for the areas affected by Typhoon Pablo and others. No? Hindi naman natinag ang business community sa Mindanao sa kabila ng insidente ng karahasan sa rehiyon. Nauna na ipinagutos ng Pangulo ang pagpapaigting ng seguridad sa umano'y target ng 3 humihina ng grupo sa lugar na nais masira ang peace process sa pagitan ng gobyerno at MILF. Implement hardening, to continue the hardening that was done previously. Alala ko lang we are a democratic country, we are an open country, marami tayong freedom, especially of assembly, movement, etc. that can be exploited by elements anti-social activity. Samantala, nakatakdang bumalik sa negosasyon ng Government Peace Panel at MILF sa pagtatapos ng Ramadan. Nakatakda na kasing talakayin ng power sharing at normalization para sa isinusulong na pagbuo ng bagong Bangsamoro. Power sharing at normalization. Ano ba yung powers na i-devolve doon sa bagong gobyerno ng ARM at yung tinatawag na normalization, no? Pagbababa ng armas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.